kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng ating pastor. Ang mga iba't ibang nangyayaring dilubyo sa iba't ibang panig ng daigdig ay kanyang ihahayag kung ano ba ang dahilan ng mga pangyayaring ito. Narito po si Pastor Leonides. Well, kumusta kayo? Bayang Pilipinas at buong daigdig. Nasa mabuti ba kayong kalagayan? Buhay pa ba kayo? Nagkasakit na kayo? O nangamatay na kayo? Well, alam ko nangyayari. Buhay man o patay, ay kakausapin ko ngayon. Dahil kayo kasi, matitigas sa ulo nyo eh. Ayaw nyo sumunod sa patakaran ng Diyos. Kung sumunod kayo sa patakaran ng Diyos, 10 utos. Alalahanin nyo yan. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, sabi ng Diyos. Kasi ang dinidiyos nyo, pera, kayamanan. Lahat ng mga material na pag-isip, nasa inyo lahat. Kaya ang Diyos ngayon ay galit na galit dahil matitigas sa ulo nyo. Matagal na nasulat ang Ebanghelyo pero binabaliwala nyo Ebanghelyo. O gusto nyo, ang basahin ko Ebanghelyo? Alright, basahin mo ngayon. Doon sa Levitico 26:1. Yung pamagat, sa 26:14. Dalawang pamagat yan yung unang pamagat, basahin natin. Levitico Kapitulo 26, unang pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. See? May pagpapala pala kung sumunod tayo. Ayaw nyo kasi sumusunod sa pugutos eh. Ngayon, yung pangalawang pamagat. Ang pangalawang pamagat, ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. O see? Matagal nang naibala yan. Noong pa nagawa ang Biblia, nasulat na yan. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pinakugundanganan ang Biblia. Dahil ang Biblia, kung babasahin nyo, kayo ang kausap ng Diyos. Kaya lang, dahil hindi nyo binabasa, kami ngayon nakikipag-usap sa inyo. Kaya na matapat na propeta. Ano meaning kasi na propeta? Ang meaning na propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Sa wikang English, interpreter of God's will to man. Okay, doon na. Kung anong gusto ng Diyos sa tao, i-interpret namin. Anong gusto ng Diyos kasi? Kung kayo sumunod, mayroon tayong pagpapala. Nandun sa 6 na. 26. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. See? Binaktawan ko lang yung ibang bersikulo Kaya kung tayo sumunod, magbibigay siya ng kapayapaan sa lupain. Ano ngayon ang nangyari sa lupain? Magulong-magulo. Magulong-magulo na. Bagyo na, tornado na, apoy na. Baha pa. Baha pa lahat. Dahil yan, hindi ko pinipigilan kasi nung pinipigilan ko siya, ayaw niya papigilan. Ano sabi niya sa akin? Sasampulan ko lang ang daigdig. Lalong-lalo na bansa mong Pilipinas. Kaya lang, itong parusa na ito, na tinatawag na sample, o yan, ang mga sample ngayon, baha na. Dahil ang sabi niya, nung nakaraan taon, o nung nakaraan ilang buwan, sabi niya sa akin, ilulunod daw niya ang Pilipinas. Ngayon, Naganap na ba? nagaganap na ba? Magpapasimula ng paglunod. Marami ng bahay na nalunod. Marami ng taong nalunod. Marami ng mangingisdang nalunod. Maging sasakyan, marami ng sasakyan ng disgrasya. Marami ng taong sagasaan sa disgrasya, nadaganan sa disgrasya. So, bumabaha na. Bumabaha na ang daigdig. Bumabaha na ng parusa. Kaya, nung panahon nino hindi ba bumaha ng tubig na buong daigdig?
at nalunod lahat ng mga tao. O ngayon naman, dahil hindi na niya ulitin daw yun, paglunod, dahil ang tao ay nagmamakawa pala pag malunod. Ano sabi ng mga tao nung pag nalulunod? Oh my God! Oh my God! See? Yung mga hiyawan na yun, oh my God! Saka lang kayo tatawag sa Diyos. Pag kayo nangangamatay na, kamukha ng yan ng panahon ni Noe. Ngayon, sa panahon natin, hindi na gano'n ang paglunod. Malulunod tayo sa mga parusang katakot-takot, dilubyo katakot-takot, sakit na katakot-takot, kamatayan na katakot-takot ngayon ang nagaganap. Kaya buwaba na ng parusa ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ni Pablo, silang dalaw ng Panginoon ay ito. Nasa Roma 6, 1:16 pala. Roma 1:16. Kaya sumakay na kayo sa daong na hinanda ni Kristo at si Pablo. Roma Kapitulo 1, Dahil talatang 16. noong panahon ni Noe, walang sumakay sa daong, kundi lang yung walong kaluluwa, yung naniniwala na pamilya ni Noe. Yun lang ang naligtas. Pero ngayon, kalahati ay maliligtas. Yan ang sabi ng Biblia. Tanda nyo ba? Ito po. Sige. Roma Kapitulo 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. See, yan pala ang kaligtasan ngayon na hinanda ni Kristo at si Pablo. Ebanghelyo para sa kaligtasan. Pero wala kayong paniwala sa Ebanghelyo. Minamalig nyo ang Ebanghelyo. Dahil yan ang binalikan ng Diyos noong unang panahon. Noong panahon pa ni Moises. Kaya lang, hanggang ngayon, binabaliwala nyo yung 10 utos na kung saan naroon yung babala ng Diyos. Nandun sa Exodo 20. Exodo. Papagpakitaan ko ang aking dadalawin. Exodo Kapitulo 20, talatang 5 na po tayo mag-umpisa, pababa. Sige. Huwag mong yuyurakan sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuhuin, na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin, See? at tumutupad ng aking mga utos. Yung pagdalaw na yan, ay yung pagsisilos ng Diyos na sinamba nyo ang pera, mahigit ka sa Diyos. Sinamba nyo ang trabaho, mahigit sa Diyos. Lahat ng bagay na sinamba nyo, mas mahigit sa Diyos, ay pinagsilusan niya lahat. Kaya, matagal ko na sinabi sa inyo na kayo mga nanunungkulan sa bayan, mayor man, gobernador man, congressman, senador man, Lalong-layo na sa Pangulo. Pangulo man, kung maaari lang, ipakilala niyo sa sangkatawan na tuparin ng 10 utos upang ang Diyos ay hindi na magagalit at magsiselos sa sinasamba ninyong kayamanan na offer ni Satanas. Noong panahon ni Jesus, ano sabi ni Satanas kay Jesus? Doon sa Matthew 4:8. Mateo Kapitulo 4, talatang 8. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kariyan sa sanlibutan, at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So, sino nag-offer kay Jesus ng kayamanan? Hindi ba Satanas? Lahat daw ng kayamanan ng buong daigdig ibibigay niya kay Jesus. Kung sambahin niya Satanas, ano sinabi ni Satanas? Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. See? Kaya si Satanas pala, naglilingkod din sa Diyos. Tandaan nyo
So, kung ano utos ng Diyos, siya ang susundin nyo. Huwag nyo sundin ang utos si Satanas na pagpapayaman, pagkakapirahan, ano man ang pagkakapirahan, sindikato man, ano pa yung ginagawa ng gobyerno, scammer man, o paninindikato, pang-scam, marami scammer sa buong mundo dahil yan ang Diyos nila. Kaya nagselos ngayon ng Diyos at ito ngayon na nangyari na parusa. Tignan nyo nandun sa anong sabi ni Moises, Deuteronomio 28, 18 at nagaganap na ngayon dahil tignan nyo. Ano po yung unang pamagat? Katakot-takot na kahihinatnan kung sumuway. O yun lang pamagat Katakot-takot na. Tignan mo yung California, USA, sa ibang bansa. Nagliliparan ng mga bubong ng bahay. Lumitaw na ang sunog galing sa lupa, apoy, tornado galing sa langit. Sinisip-sip ang tubig para yan ay paulan niya, para magkaroon ng baha. Kaya itong mga bagay na ito, gawa ng Diyos lahat yan. Tandaan nyo dahil inutusan niya yung 4 na prinsipe upang pumatay. Tandaan nyo, nandun sa Apokalipsis 7:1. Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 1. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na ipinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. Alright. Ilan ang alipin na nililikom noong panahon ni Jesus? 144,000 na mga banal na maging alipin ng Diyos upang mapigilan lahat ng mga dilubyo na ginagawad yung 4 na prinsipe. Alam nyo kung anong tungkulin yung 4 na prinsipe? Sasayin ko sa inyo, 4 na anghel at si Jesus yung pipigil yun. Ngayon, sino ang katawan ni Jesus ngayon? Di ba tayo? Kaya ngayon, bilang katawan ni Jesus, sumang-ayon na kayo sa mga katagang ito na bibitawan ko sa inyo upang sa ganon ay maging mapayapa tayo. Dahil yung unang pamagat na pinakilala ko sa inyo sa Levitico, pagpapalas sa pagsunod ay ipinangako. Ngayon naman, doon sa Deuteronomio 28, katakot-takot na kailatnan pag sumuwa. Dahil kayo masuwayin. Ayaw nyo sumunod sa utos ng Diyos. 10 Commandments. Ano yung 10 Commandments? Basahin natin. Mula sa 1. Exodus 21. Yan ang 10 Commandments na gusto ng Diyos na pairalin sa buong daigdig. Itigil na ang pagtatrabaho ng araw ng linggo. Kayong nasa gobyerno, utusan nyo mamamayan na huwag nang magtatrabaho ng araw ng linggo, kundi magkaroon ng tinatawag na Sabat. Ano yung Sabat? Meeting ng Panginoon, pagpupulong para kausapin tayo ng Diyos. Dahil yan ang gusto ng Diyos, na makiugnayan sa ating lahat. Kaya ang plano niya kay Moises ito, Moises, Deuteronomio 4:10. Ito muna po yung yung 10 utos. O sige. Ibinigay ang 10 utos. Exodo Kapitulo 20. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. O wala tayo sa ito Panginoon, nagsilang sa atin, sa ating daigdig.
Sige. Sa bahay ng pagkaalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran yaon sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalawang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopot sa O, akin. sino sinisisi ng Diyos? Ang mga magulang. Dahil kayo tampalasan para kumita lang kayo sa lapi. Nakaposisyon kayo para yumaman kayo. Hindi nyo sinusunod yung 10 utos na huwag kang gagawa. Nandun na sa 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. O, kayong mga sa gobyerno, dapat yan ang pairalin nyo sa mga tao na huwag nang magtatrabaho sa araw ng linggo, kundi mag-obserba ng tinatawag na Sabat. Alam niyo ibig sabihin ng Sabat? Kapulungan. Pupuluin niya lang daw ang tao para kausapin nga ang buong sangkatawan para matuto silang matakot sa Diyos dahil wala kayong takot sa Diyos eh. Basta hirit lang kayo ng hirit sa inyong mga gawain. Hindi nyo alam na mapupugla kayo sa mga dilubyo na ito na dumarating. So, ang bilin ng Diyos kay Moses ay ito, 19. O, 4:19 ng Exodo. Exodo Kapitulo 4, talatang 19, 20. 20. Tipunin mo sa akin. Nung ikaw, Baka suggestion. 4 ba yun? Deuteronomio 4. Gis. Ayun, doon pala, paligtad. Kaya pala di ko makikita dito. Pasensya na kayo ha, dahil marami akong sitas nga nakaload dito sa aking utak. Kaya nagkasapin-sapin na sila, kaya magkakabal na ako minsan. Ito po, Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. So, yan ang kalapastanganan ng mga namumuno na ayaw patigilin ang trabaho ng araw ng linggo para magsamba sa Diyos sa araw ng Sabat upang makinig ng salita ng Diyos dahil parinig daw niya ang kanyang salita. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Nung nagsalita si Jesus, sino ang nagsasalita? Nakausap niya sa katawan. Hindi ba si Jesus? Kaya sinuko niya si Jesus. O pag sino man sa palataya ay huwag mapahamak. Hindi ba ganoon? Tres, 16. San Juan. San Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Ganun na lamang pagsinta. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nung panahon ni Jesus, ibinigyan na niyang pag-ibig sa atin na yung kanyang anak upang maghayag ng katotohanan dahil walang maniwala doon sa anak dahil siya ay isang mahirap lamang, tao lamang ng pagkaraniwan sa akala nila, pero siya ay sugo ng Diyos sa ikaliligtas ng sangkatawan. Pero anong ginawa na Jesus? Di ba pinatay nila si Jesus?
nung sinabi niya ang Diyos ay nasa kanya, nandun sa San Juan 4:22 hanggang 24. Oh, Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. see? Sino yung mga Hudyo? Yun ang reliyon ni Jesus ng panahon niya. Pananampalatayang Hudyo at sumasamba sila sa Espiritu na siya yung Diyos na sinabi ni Moises na sambahin. Ipakilala ng Diyos sa kanyang salita. Kaya si Jesus ang nagsasalita. Ito ang kanyang sinalita. Sinasamba nyo nalalaman, hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Situloy mo pa. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga. Ngayon na raw, now na. Nauna, umpisa na ninyo, maswamba sa Espiritu Dahil may nagkomento sa akin. Bakit daw ako parang Rizalistang magsasalita? Di nyo alam na yan ang unang reliyon nung panahon pa ni Rizal. Reliyon ni Moses, reliyon ni Jesucristo. Yan ang ginaya ni Rizal. Anong ginawa naman ng mga Katoliko? Di ba pinay-re-squad si Rizal? Ganon din si Pablo. Ayaw ko silang malaman ng katotohanan. Kaya nga, ayaw nila malaman ng katotohanan. Kaya yung naghayag ng katotohanan, Pinatay. pinatay. Gaya din ni Jesus, pinatay. Pablo, pinatay. O ngayon, panahon natin. Kung naghayag ka ako ng katotohanan, papatayin din niyo ako. Ulitin po natin sa 23. Sige. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Anong kinaputan lang kay Rizal? Yung pagbabasa ng Biblia. Kaya bawal magbasa ng Biblia doon. Kaya yung mga Katoliko na nababawal ang magbasa ng Biblia, ano ipinalit nila na basahin? Katekismo, Passion. pasyon, na hindi naman totoo yung sinasabi. Okay? Niluloko na lang lahat tao. Kaya yung Katoliko na yan, na nagpasimula kay Haring Nabucodonosor noong panahon pa ni Daniel, pinapairal na yan pagsamba sa larawan. At sino man hindi sumamba sa larawan, iatsa sa apoy na horno. Yun ang ginawa niya sa 3 propeta na si Sidrak, Misak at Abednego. So, no hindi nasunog si Sidrak sa horno, anong sinabi ni Nabucodonosor? Sambahin natin ang Diyos ni Sidrak, Mesak. Misak at Abednego. So, hintayin pa ninyo mangyari ganon? Gusto niyo babalik yon para mapatunayan niyo ng mga tao yung mga Diyos? Bagay, nung ako yung pagdebate sa Iglesia ni Cristo hinahanting nga ako ng Iglesia ni Cristo kung pagpatayin Hindi naman sila nagtagumpay. Dahil sa amin ng Diyos, sabi ni Jesus mismo, isa man buhok nyo ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa intulot ng inyong amang nasa langit. At huwag nyo katakutan sila ang pumapatay ng tao. Ang katakutan nyo, yung pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. See? So, ito mga dilubyo nito. Natatakot na kayo? Kung may dilubyo na ganyan, bagyo, tornado, Lindol. lindol, ano sasabihin niyo? Marinig kasigawan. Oh my God! Oh my God! Naawa ka po sa amin. So, hintayin pa ninyo maging ganon. Bagay, sinabi naman ni Jesus sa Matthew hindi pa yan ang katapusan, kundi pasimula lang ng kahirapan dahil ang katapusan ng mundo, yun ang tinatawag nyo, the big one. Alam nyo, katapusan ng mundo, yung hawak ni Franklin. Sino si Franklin? Yan may hawak ng gera. Yung sakit, ang may hawak dyan ay si Socrates. At yung bagyo, ang may hawak dyan si Norway. At yung lindol ay Dolare. Ngayon, itong Franklin, di pa kumikilos. Pero kumilos na, gera ng Israel,
Gira ng Russia, ano yun? Yung kalaban ng Russia. Germany. Alright. Ayan. Hindi pa yan ang katapusan ng salimutan. Pasimula lang ng kahirapan. Sinong nahirapan ngayon? Yung tinamaan ng nuclear o rocket. Tinamaan ng bahay-bahay nila, mga building, nagiba. So, naghirap sila. Tamo kayo mga sunog na nagarap. Naghirap lahat ng nasunog na bahay. Lahat ng mga negosyante. Nasunog lahat yan. Pabrika. Malalaking mga pabrika. Malalaking gusali. Nagiba sa pamagitan ng missile bomb. Wala pang nuclear ha. Missile pa lang yan. Pero nagkakandarirap na kayo. Ay kung nuclear kaya. Huwag namang mangyari yan. Dahil ayaw ko mangyari yan. Kaya lang napirmahan ko na yan. Pinapirma ako ng ama dahil ayaw ko pumirma noong 1970. Sa kamatayan ng sino man sa inyo. Hindi ko pinirmahan. Pero 1990s, pinipilit nila akong pumirma. So nakapirma na ako ng kamatayan ninyo. Kaya lang, gumagawa pa rin ako ng paraan para kayo'y maligtas. Kaya ito, unang alok ko sa inyo. Doon, sinabi ni Isaias, 1:18. Dahil kung hindi ko kayo magkakaan na ganito, bigyan ng babala, managot ako kung kayo'y mamatay. So, para wala akong panarugutan, ideklaro ko sa inyo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ano sinabi ni Propeta Isaias? Isaias Kapitulo 1. Ay. Oo, yung 1:18. Isaias Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Tingnan mo. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikay ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mangaghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano yung tabak? Yung paghiganti ng Diyos sa mga taong Soail. Kaya yan, mga paghiganti niya. Sakit, lindol, bagyo, apoy na galing sa lupa. Katakot-takot na baha. Yan na ang paghiganti ng Diyos. Dahil yan nakasulat sa Ten Commandments. Aking dadalawin ang kalapastanganan na malibu-libong napupo sa akin. Basahin mo. Kaya matutuwad na lahat ng kasulatan. Tandaan nyo, si Jesus nagsabi yan. Matthew 5:18. Mateo Kapitulo 5, talatang 18. Ay, sa kabila pala. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Alam niyo kung ano yung kautusan? Biblia ang kautusan. Tandaan niyo. Diyan nakasulat ang rules and regulations of God. So, lahat yan ay magaganap. Ano ngayon na nagaganap? Yung nasusulat doon sa Exodus 20, anong sabi? Aking dadalawin ang kalapastanganan ng mga libu-libong napuput sa akin at aking papagpakitaan ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin. So, mahati ang populasyon. Tandaan nyo, baka 1/2 lang matira. Maghari na ang Diyos kasi hindi nyo paniwalaan na
ang Diyos ay dapat nating respetuhin at igalang dahil siya ang lumikha sa atin, lumikha lahat ng mga bagay, pero wala kayong kagalang-galang sa Diyos. Ito Wala po kayong- kasi ang hula ni Propeta Zacarias. Sige. Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. At mangyayari sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay may hiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay may iwan. See? 1/3 lang ang matira. Tama yung sinabi na sa akin ng Diyos. Makuha mo lang ang 1/3 na populasyon ng iyong bansa. Magtagumpay na tayo. Ibig sabihin, maghahari na tayo. Kasi maghahari si Kristo, maghahari ang Diyos, maghahari naman ang lahat ng katawan ni Kristo. Mananamba kay Kristo. Ibig sabihin. So, kayo lahat ay pinangungunahan ko na magbalik na kayo sa loob sa Diyos dahil na sinabi niya kay Isaias, kahit na makapalpa sa mukha nyo, kasalanan nyo, patatawarin kayo ng Diyos. Kahit na mapula pa, nakatingkad na pakikinisin. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpatawad. Okay, kaya lang, hindi nagpapatawad dahil matigas ang ulo nyo. Ano sabi niya doon sa Isaias? Kung kayo'y kung kayo'y Ulitin po natin, Isaiah Kapitulo 1. kung kayo magmasunurin, kayo'y kakain ng buti ng lupain. Pero kayo'y tumanggi at magsimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak. Saan nakasulat ng tabak na yan? Nandun sa Levitico 26:14. Lahat na yan, tabak na yan. Basahin mo na. Levitico Kapitulo 26, talatang 14. Magat. Pamagat, ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. See? Pamagat pa lang. Naintindihan ninyo na parusa na yan na nagaganap dahil masuwayin kayo sa banal na ebanghelyo. Tandaan nyo, dahil ebanghelyo, kaligtasan na hinanda ni Kristo at sa mga apostol niya. Pero kayo, walang paniwala. Dahil sila ay pangkariwan lang tao ng panahon nila. Tao sila, pero sila ay alagad ng Diyos at isinugo ng Diyos upang iligtas sa salimutan. Pero hindi kayo naniwala. Hanggang ngayon, yan ang sinabi ng Diyos sa akin, wala pang nagbago. Wala. Kahit isa. Kahit isa, wala pang nagbago. Dahil matitigas sa ulo nyo. Yan, silapit ninyo ngayon. Tuloy mo. Ngunit kung hindi niyo pakikinggan ako at hindi niyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi niyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi niyo sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa. O hindi ba yan ang COVID? Dimbaksya. Maraming namatay sa dimbaksya at marami rin namatay sa COVID. So itong bakuna na ito, yan ang naminsala sa tao. Dahil yan ay likha ng tao gaya ng atomic bomb, nuclear o rocket, namiminsala sa mga tao. So, ito mga bagay nito ay nagaganap na. Ituloy mo pa. Sa Levitico. At magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasi kayo ng inyong bini na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. O sige, magtrabaho kayo na magtrabaho, maghanap buhay na maghanap buhay. Pag nagkasakit kayo na hindi mapapagaling ng mga doktor, hindi kayo maubos ang inyong kayamanan dahil ang gamot ng doktor, mamahalin na. Pero ang gamot ni Kristo, libre, walang bayad. Tandaan nyo. Ito po sa 23. Sige. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Kita na. Lalabanan nyo kasi ang Diyos. Samantalang sinabi na ni Pablo, ibinigay sa akin ang salitang pagkakasundo. Alam niyo ibig sabihin ng pagkakasundo? Reconciliation.
Magbalik na tayo loob sa Diyos at patawarin na tayo kahit na makapalot pa sa mukha natin ang kasalanan natin. Patatawarin tayo. Dahil binigay niya kanyang bugtong na anak na mapagpatawad. Matiisin sa pagkatiyan, tinis niya lahat para iligtas lang ang tao, pero siya ay pinatay ng tao. So, walang kwenta yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. Binaliwala natin yung pag-ibig niya sa atin na siya si Kristo. Hanggang ngayon, buhay pa ang kaluluwa ni Kristo, hindi namatay. Napatay lang yung katawan niya, pero ang kaluluwa niya, buhay na buhay. At siya, bumabalik na. At ito ang kanya sinabi, nung bumalik siya, nandun sa Matthew 28:18. Nung bumalik niya sa lupa, hindi na malis hanggang ngayon. Tandaan nyo. Mateo Kapitulo 28, talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yan ang utos niya sa kanyang mga apostol. Lalo-lalo kay Pedro. At yan din ang utos na sa amin, na gawin kayo lahat ng alagad. Pero hindi kayo nakikinig. Dahil ang sabi ng Diyos, hanapin niyo ako at kayo'y mabubuhay. Amos 5:4. Hindi nyo hinahanap ang Diyos puro pera ang hinahanap nyo. Diyos-Diyosan yan. Trabaho, Diyos-Diyosan yan. Huwag kayo, sabi niya, huwag kayong maggagawa ng dalawang Panginoon. Sino yung Panginoon nyo? Panginoon material, Panginoon spiritual. Magkalaban yan. Sino ang Panginoon na spiritual? Di ba si Jesus? Ang Panginoon yung material, di ba yung mga boss nyo, yung mga presidente nyo, yung mga Panginoon nyo sa material? Kaaway na Diyos lahat yan. Ay kalapastangan na ginagawa nila sa inyo. Dahil puro pera, kinikita nila. Milyon na. Hindi marunong magbigay sa mga mahirap. Kaya tuloy, yan ang nagaganap. Tuloy pa natin. Sige. Dahil dito'y magsayaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O si, ano inutos kasi ni Kristo? Gawin kayong alagad. Kaya ang ebanghelyo ay hindi namin tinatantanan para kayong maging alagad. Pero wala kayong pinakikingan. Puro fake news ang pinakikingan ninyo. Yung mga balibalita. Fake news lahat yan. Na yan ay, sabi niyo, natural disaster lang yan. Anong natural disaster? Galit na nga ng Diyos, natural pa. Anong klaseng balita yan? Napupod na nga ng Diyos. Natural pa. Paghariwan lang, ipod na yan. Eh, paano kaya? Kung gugulawin niya ang mundo, natural pa ba yan? So, huwag kayong magsalita ng kasinungalingan, ha? Kaya gusto ni Jesus, magbalik loob na tayo sa Diyos. Dahil yan ang ginawa niyang paraan sa pamamaraan ng papagaling na sakit dahil binigyan niya sa kanyang mga apostol. Nandun sa Matthew 10:1. Yan din ang ginagawa namin hanggang ngayon. Wala na tayo. Meron pang load. Meron, maraming load. O sige. Mateo Kapitulo 10, talatang 1. At pinalapit niya sa kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit, at ang lahat ng sari-saring So, karamdaman. binigay na sa mga apostol, sa mga alagad ng Diyos, ang papagaling ng sari-saring sakit. Pero kayo puro doktor. Ano nang gagawa ng doktor sa mga karumalduman na espiritu? Hindi naman makita sa x-ray, sa aparato. Sabi raw,
Dalhin niyo sa mental yan. So, kaya, alam nyo, karunungan ng tao, kamangmangan lang sa Diyos yan. Kaya binigyan niya sa kanyang alagad. Ganon din sa amin. Yung katagang yan, Matthew 11, binigay sa mga apostol sa panahon natin, binigay din sa amin. Para sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo ng Diyos, nandun sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Yan ang tinanggap namin sa banal na Espiritu. Kung paano pagtanggap ng mga apostol kay Kristo, yan ang ginagawa namin hanggang ngayon. Gawa 1:8. Gawa Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, ito ba tinanggap namin tungkulin? Sinasaksihan namin sa lahat ng tao, buong daigdig, mula sa Pilipinas hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Ay hinalathala namin ito. At yan ang ginagawa namin. Kung anong ginawa ng apostol, siya rin ang ginagawa namin. Matthew 10:7. Matthew 10. Habang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo. At sabihin nyo, ang karya ng langit ay dumating na o malapit na. Sabi niya, Ito po. Mateo Kapitulo 10, talatang 7. At samantalang kayo'y naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang karya ng langit ay malapit na, dumating na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Kaya kami naglilingkod sa bayan Pilipinas. Wala kaming perang pinag-uusapan. Dahil binibigyan namin ang biyaya na tinanggap namin sa Diyos. Walang bayad. Kaya naglilingkod kami. Noong pang tumayo ang Union Espiritista. Matagal na tumayo yan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paglilingkod sa bayan na walang sweldo. Tandaan nyo, marami na kaming pinagaling na mga tao. Pero hindi kami kinikilala ng gobyerno. Ang kinikilala niyo, Katoliko Romano. May nagawa ba sila? Pero yumaman na sila, sobrang yaman. Talaga. Ginagawa nila negosyo. Ang pangalan ni Jesus. Yan ang sinabi ni Pedro. Pangangalakal nila kayo. So ginagawa niyong kalakal ang simbahan, relihiyon, ginagawa niyong kalakal. Yung relihiyon namin, hindi namin ginagawang kalakal. Tandaan nyo, serbisyo totoo, libre, walang bayad. Dahil tinanggap namin sa Diyos, walang bayad, ibigay namin ang walang bayad. So, dapat din nyo kilalanin dito. Pero binabaliwala nyo. Dahil kayo'y mga Katoliko o ano man relihiyon nyo, hindi ligaw kayo ng mga bulang propeta. Kaya nang kabilin-bilian ni Jesus, Matthew 24:4. Yan ang kabilin-bilian ni Jesus na huwag kayo mailigaw ni naman. Mateo Kapitulo 24, talatang 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. See? Maraming relihiyon ng Pilipinas. 1,500 na relihiyon yan. Registered sa sect yan. Bakit? Pinahintulutan nyo yung mga relihiyon na nagliligaw. So, yan ang dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos. Dahil lang nagligaw, siya na sanhi ng pagkawatak-watak ng mga tao na hindi maniwala sa Ebanghelyo. Ang pininiwala niya yung relihiyon na pinagnegosyo nyo. Born again man, Iglesia ni Cristo man, ano mang relihiyon na yan.
nagpayaman kayo sa pangalan ni Jesucristo. Okay? So, yan ay kinagagali ng Diyos dahil sinabi niya sa akin, ayaw ko ang nakikita ko sa iyong panahon. Eh? Hindi ba niya nakikita yan? Nasa Biblia yan. Jeremias 17:9. Sinungaling kasi lagi. Tayo na sa mga hukuman ninyo, sinungaling ang mga taong hinukuman ninyo. Dahil ang mga abogado ninyo, walang di marunong sumuri. Jeremias Kapitulo 17, talatang 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sino makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. See? Kamukha yan. Si Atong Ang, oh. Dinimandang whistleblower na siya pumatay sa mga Sabungero. sa bungero. Umamin ba si Atong Ang? Sinungaling talaga yan. Yung whistleblower na yun, binanta pa niya patayin. Pati pamilya niya. Paano hindi maghilagpis yung tao? Bantayan mo patayin ang pamilya niya, wala namang kasalanan. Ano sabi ni Atong Ang? Mabuti kung ako lang. Kung idadama niya ang pamilya ko, hindi ako makapapayag. Hindi ba yan sinabi ni whistleblower? So, kaya nag-reveal yan eh. Matagal na panahon na kilala niya si Atong Ang. Noong pang panahon ng wedding. Siyempre, tauhan niya yun. Isa sa pinagkakatiwala niyang tauhan. Kaya yung mga nangyari na yan, nakikita na Diyos sila dyan. Pero ang tao ay likas na sinungaling. Ito po, sabi po sa Jeremias Kapitulo 16, talatang 17. Sige. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nakakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. See? Kung meron kayo CCTV camera, bakit hindi nyo nakita? Ang Diyos, nakita niya kung anong ginawa ng mga tauhan ni Atong Ang doon sa mga pinatay. O, hindi nakita. Ebidensya. Maghanap ko ebidensya. Dive kayo ng dive sa dagat. Hanapin pa yung buto-buto. Huwag na kayong magpapagod na hanap ng buto-buto. Sapat na yung litisin nyo. Kung totoo, hindi. Hindi kayo kasi marunong lumitis. Hindi kamukha ng Diyos. Ito, Jeremias 1:23. Jeremias Kapitulo 1. Ay, 23 pala. Jeremias Kapitulo 1, talatang 23. Hindi, 23. Ito nga. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. See? Kahit na malayo ka, makikita ka niya. Sige, tuloy mo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. O, see? Sabi ng Panginoon, Doon sa Talma, may CCTV camera. Wala, CCTV camera, kaya hindi nakita yung pagtapon ng mga patay. Pero ang Diyos ay nakita niya. Ito na. Sige, tuloy mo. hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon, aking narinig kung ano ang sinabi ng mga propeta na nanganguhula ng mga kasinungalingan sa aking pangalan na nagsasabi, ako'y nanaginip. Hindi ba Diyos ako yung Diyos malayo? Ay, yung binasa ko kanina. Meron bang lihim na hindi ko makikita siya? Alright. So, ito naganap. Huwag nyo padaanin sa inyong hukuman dahil puro ebidensya ang sinasabi ninyo. Pero ang Diyos, ang ebidensya namin na nakita niya ang pangyayari. Tandaan nyo ha. Kaya mayroon kayong hukuman sa lupa. Mayroon kaming hukuman sa langit. Yan ang sinabi ng Biblia. Tayo'y haharap sa hukuman ng Diyos. Kasi ang inyong hukuman, walang ipin yan.
Puro kayo, ebidensya. Dito, wala na ebidensya. Diyos na mismo ang nakakita sa mga pangyayari. Alright. Yan pa man, binigyan niya kayo pagkakataon. Dahil yan, ang utos ng Diyos noon pa, binigyan niya sa tao ang karapatan. Para sa ganoon naman, matuto siyang umusig. Kung siya'y mangusig, marunong siya sumayasat. Kung marunong siya sumayasat. Pero kung hindi, maliligaw ang tao. Kaya sabi ng Biblia, ang Panginoon, mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni naman. Pero ang Diyos, hindi kami nililigaw. Tandaan nyo, siya'y humahatol ng tapat at totoo. Dahil lahat na makita niya, yan ang sasabihin niya. Kamukha yung ginawa niya kay Ananias at si Sapphira. Anong ginawa ni Ananias at si Sapphira? Di ba nang umit sila sa tinatawag na ibibigay sa tao na donasyon ng umit. Sila mag-asawa. Anong nangyari? Di ba napatay sila sa harapan ni Pedro? Anong sinabi ni Pedro? Doon sa Gawa, Kapitulo 4 tayon. Hindi ka nandaya sa tao, sabi niya kay Ananias, kundi nandaya ka, dinaya mo ang Diyos. So, kung dinadaya mo ang tao, ang Diyos mismo ang dinadaya mo. Dahil ang Diyos ay nakikita niya ang pangyayari. At yan ang kinamatay ni Ananias. Walang haluang hatol. Ang sinabi ni Pedro, maliban sa pupulutin ka na yung bangkay mo. Yun lang sinabi niya. Hindi niya sinabi, mamamatay ka. Pupulutin na ang bangkay mo, ay babaw ka na. So, dahil hindi siya nandaya sa tao, kundi sa Diyos siya nandaya. Dahil nagsinungaling siya sa harapan ng hukuman. Sino yung hukuman ng Diyos yung panahon yun? Si Pedro. Kita mo na, masabi na. Iba yung nasa 4 eh, 4... Oo. Hindi yan sa 4. Gawa. Ito nga, Gawa. Doon sa malapit sa makatapusan ng 3. Kapitulo 3. Nagbutuhan sila na bigyan ng taon ng donasyon at pinagbili lahat ng bahay pag-aari nila at ibigay sa mahirap. Pero si Ananias nang umit, nang daya. Sa 4 na. Sa 5 yun. Sa 5 ba? O, sige. Eto. Gawa Kapitulo 5. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari at nalingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga pana ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang iyao'y nanatili pa, hindi baga iyao'y nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo na ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig na Ananias ang salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot ng kanilang dinala. At kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan na kanyang asawa na di malaman ang nangyari ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro,
sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ng lupa. At sinabi niya, oo sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ng Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalin ka sa labas at pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. O see, yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat kayo matakot sa hukuman ng langit. At dahil ang ginamit lang ng Diyos ay si Pedro. So tao lang yun na, pero naging hukom sa araw na yun. At nangamatay ang lahat ng sinungaling. Kaya kayo ngayon sa gobyerno, dahil sinabi ng Diyos sa akin, ang Malacanang ay bugad ng tulisan ng magnanakaw. Totoo ba kaya yan? O ano niya kay BP Sara? Kay Duterte. Kay Duterte. So, bakit hindi yun nalitis? Hinintay pa ninyo na punta doon sa Switzerland? Switzerland ba yun? Hindi raw kaya kasi ng gobyerno ng Pilipinas si Duterte. Walang kasi untouchable. Takot lang kayo kung Duterte dahil matatapang sila mga sa Mindanao, tandaan nyo. Baka raw kasi pati sila ipapatay. Kaya nga, yan din ang sinabi lang kay Pilato noong panahon niya. Tinakot si Pilato na kung hindi niya ipako sa krus si Kristo, hindi na sila kaibigan. Hindi nila kaibigan si Pilato. Natakot si Pilato kaya naghugas ng kamay. Pero si Pilato nagsabi na walang kasalanan itong taong ito. Nasukat, kabatay. Pero tinakot na mamaya, nagsigawan. So, kayo naman, natakot naman kay Duterte. Dahil siya'y buwapatay talaga. Marami na pinatay na tao. 200 daw eh. Nang pinatay niya. Kaya inusig siya ng ICC. Kayo naman, hindi kayo makausig. Takot kayo kay Duterte. Naglingkod pa kayo sa bayan. Yan ang sinasabi na sa utos na dadalawin niya ang katampalasanan ang mga magulang sa kanilang mga anak. Sino yung mga pinatay ni Duterte? Di ba ninyo mga anak yun? Na dapat nyo pinagtanggol? Dahil ang makasalanan, ibilang ko lang yun. Pagbayaran niya hanggang sa uliyang Kahuli-hulihang beles. uliyang bilis. Pero ang ginawa niya batas ang kanyang kamay. So, yan ba ay makatarungan? Hindi makatarungan yan, tandaan nyo. Kaya yan, ang dinadalo ng Diyos ngayon. Ito po sinabi pa ni Propeta Sefanyas. Sige. Sefanyas, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok. At ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. O, tignan nyo mga building na nasira. Yung lindol sa Taiwan. Taiwan ba yun? Taiwan, gibagid ng mga building. So, ang daming namatay. Kung ganyan lahat ang gagawin sa Pilipinas, dahil yan hula ni Kristo. Doon sa Batlio, walang building, walang bato na napapatong sa isang bato na hindi may bubuwal. Yan ang sinasabing the big one. Ito po, sa Mateo Kapitulo 24. At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanyang mga alagad, upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. See? Naglalagyan ng building sa Maynila. Palagay nyo kaya yan ay hindi ibabagsak lahat yan? Dahil patong-batong na bato yan. Mayroon nga bakal, pero mga babali lang ang bakal na nangyari.
So, kawawa ang mga tao kung maganap lahat ito. Tandaan nyo. So, ngayon pa man, inikahit ko na kayo na inutos ng Diyos. Hanapin nyo ako. Ito po, sabi po ni Propeta Sefanyas. 2:1. Pamagat. Sefanyas Kapitulo 2. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Alam mo, ibig sabihin kay pala, upang kayo'y makaligtas sa araw ng galit ng Panginoon. Ano po ba'y galit niya? Ayun na, nagaganap na. Lindol, tornado, Baha. bagyo, sunog, sakit, buwabana na sakit. Pero ayaw kayo sumakay sa ebanghelyo ng kaligtasan na hinanda ni Jesus at kanyang mga apostol, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sumakay na kayo. Tandaan nyo, paniwalanan ninyo. Yan ang ibig sabihin, sumakay na kayo. Sumunod na kayo. Sumakay na kayo sa ebanghelyo ng kaligtasan. So, yan ang masasabi ko sa inyo. Hanapin nyo ang Panginoon. Sabi ni Sefanyas. Ito naman po sinabi ni Propeta Jeremias 3:14. Sige. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sino yung binigyan ng pastor na una? Di ba si Jesucristo? San Pablo, San Pablo, yung mga Si pastor Rizal. niya. Si Rizal. Ngayon, sa panahon natin, yung pare ba? Yung mga obispo ba? Iglesia ni Cristo ba? Ang magbibigay ng unawa? Soriano ba? Bandera ba? Okay, alalahanin niyo. Ang ginagamit ng Diyos ay magsasalita ng salita ng Diyos. Tandaan nyo. Kagaya ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus nung panahon niya? 14 Gs ng San Juan. Ay kung sabihin ko sa inyo na ang Diyos ay nasa akin, maniwala ba kayo? Hindi kayo maniwala. Ganon din nangyari kay Panginoon Jesus. Nung sinabi niya na sa Kanya, ang Diyos, walang naniwala. Dahil si Jesus ay taong kamukha natin, pero hindi pagkaraniwang tao. Dahil sugo ng Diyos yan, kamukha rin ngayon sa panahon natin. Ako ba ay sugo ng Diyos? Hindi kayo maniwala. Juan Kapitulo 14, talatang Gs. Sa Gs po ba? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kundi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. O anong ginagawa namin dito? Di ba nanggagamot? Nagliligtas sa maraming makasalanan? Dahil ang utos ng Diyos ay yan. Ginagawa namin. Ano sabi ni Jesus? Yan. Ito po sabi niya sa 14:12. 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Anong ginawa ni Jesus? Nandiyan sa Matthew 4:23. At yan din ang ginagawa namin, nililimot namin ang buong Pilipinas. Kahit na sa ibang bansa, cellphone lang ginagamit namin, marami na kaming napagaling.
Tandaan nyo ha, dahil meron kami pinagaling sa Europe, ang layo Europe. Bakit gumaling yung pasyente sa Europe? Hindi man namin nahawakan. Dahil ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Yun din ang ginawa ni Jesus. Sige, basahin mo na. Mateo Kapitulo 4, talatang 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Yan din ang ginawa ng mga apostol. Di ba? Matthew 10:8. Pareho lang gawa. Gawa ni Jesus, gawa ng mga apostol, yan din ang ginagawa namin sa ating kapanahunan. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Kaya nga, libre, serbisyo dito. 50 taon na kami, mahigit na nagsiservisyo sa Diyos. Walang bayad. Marami na kaming naligtas, milyon na mga tao. Pero di kinikilala ang gobyerno. Tandaan nyo pinipili lang niya, kinikilala niya. Katoliko, Romano, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Muslim. Pero wala silang nagawa. Nagaya ng ginagawa namin. Tandaan nyo bakit hindi kinikilala ng gobyerno? Dahil bulag siya Tandaan nyo hindi kami namimira. Kaya kung ano man sakit nyo, ilapit lang ninyo. At kami na ang bahala. At ang Diyos. Dahil Diyos ang nagbigay sa amin ng karapatan ng magpagaling. Diyos ang nagpapagaling. Tandaan nyo. Excuse me. Dahil sa lumang tipan, Diyos ang nanggagamot nung panahon niya. Bakit sa bagong tipan, si Jesus na ang nanggagamot. Dahil ang Diyos ay nasa Kanya. Yan ang patotoo ni Nicodemo. San Juan Kapitulo 3, 1. Si Nicodemo mismo sumaksiyan na totoo ng Diyos ay nasa kay Jesus. O ngayon, kung kayo naman ngayon, sa panahon natin, ano sabihin nyo sa amin? Diyos ay wala sa amin? Bahala kayo kung ano yung hatol nyo. Basta kung anong ginawa nyo, aanihin ninyo, tandaan nyo. 1:3:1. 1 Kapitulo 3, talatang 1. May isang lalaki nga sa mga Fariseo. Alam niyo, paresyo, gobyerno yan, membro ng gobyerno, pero membro ng palampalay ni Cristo, Hudyo. Sige, dalawa. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. O, see? Nasa gobyerno naman, namuno pa sa samahang Hudyo, relihiyon ni Kristo. Ito ba? Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. O, see? Maliwanag nga yung patutuo ni Nicodemo, membro ng gobyerno, pero kasapi siya sa iglesia ni Cristo, Hudyo. So, siya nagpatutuo na ang Diyos ay nasa kay Cristo Jesus dahil walang taong makagawa ng isang paggagamot na walang anumang gamit o brigilya o anumang gamit ng mga doktor. Kamay-kamay lang, gagaling kayo. Tubig-tubig lang, gagaling kayo. Ano man ihatol ng Espiritu, herbal man, gagaling kayo. So, ilapit nyo sa amin lahat yan, masakit na yan. At ang Diyos ang bahala sa inyo. Basta sabihin nyo, paniwala nyo. Dahil yan ang panahon na. Ano sabi na Jesus? Now na. Sambahin nyo ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang hinahanap ng Ama na ganun manin na mananamba sa Kanya. So, huwag nyo apihin na mga... Huwag nyo apihin na mga espiritista. Dahil mga espiritista, mananamba sa Espiritu, mananamba sa Diyos. Dahil ang Diyos, ayon nga sa mga espiritista, tandaan nyo,
Paniwalaan yun, hindi. Hindi kami makapagaling sa sakit kung wala ang Diyos sa amin. Ito po, dito na po tayo sa huling payo. Dahil po sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, na parang gusto na tayong ginawin ng Panginoon. Talaga. Ito po yung Sige, basahin mo. panghuling payo. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. At ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Nanupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. O, iyan ang pangako ng Diyos doon sa Exodo 20. Papagpakitaan niya ng kawaan ang libo-libong umibig sa Kanya at parulusan niya, patayin niya lahat ng tao na puput sa Kanya. So, pinatunayan yan ni Jeremias. Jeremias ba yun? Ang salita niya, ang mga propeta, isa lang sinasabi, tandaan nyo, kaya lang maghihiwalay sa Biblia, magkakaiwalay. So, hanapin niyo ang katuwiran ng Diyos at tayo ay maligtas. Yun ang sinabi ni Pedro, iligtas ninyo ang sarili nyo sa masama at likong lahing ito. Liko-liko ba talaga? Relihiyon, liko-liko. Gobyerno, liko-liko. Tao, liko-liko. Paano hindi mapuot ang Diyos? Paano hindi magagaling ang Diyos? Puro kalikuan ang ginagawa nyo. So, ayos-ayusin na ninyo. Sumunod na kayo sa Ebanghelyo ng kaligtasan na hinanda ng Diyos kay Kristo Jesus upang tayo mabuhay na mapayapa. So dito na po tayo sa panghuling sa huling mensahe. Medyo mahaba-haba na po eh. Ito Sige. po yung huling mensahe para po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga tao, makinig po kayo. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Hanggang sa muli po ay muling magbabalik ang ating pong pastor at muling maghahayag. So sana po mag-ingat po tayong lahat at tayo po ay patuloy na manalangin. Magbalik loob na po tayo, magsisi, magbago at magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama. Hanapin niyo siya kung saan naroon. Dahil siya tumataan sa isang mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi, mapakumbuwag loob. At lahat ng mga taong maamo ay kanyang patatawarin at pagpapalain at kanyang pagiginawain ng kanilang buhay. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y matutuhan niyo ito at sundin para tayo maligtas na pare-pareho. Dahil apat na prinsipe, ginagawa nila kanilang tungkulin at umaawat naman si Jesus. Kaya lang, tuloy-tuloy pa rin dahil hindi pa natatakan yung mga alagad ng Diyos. Ilan ang tatatakan? 144,000 na banal. Tandaan nyo mayroon pa bang 144 banal? O ilan lang? Ilan lang yung mga banal na nanood. Sige po, maraming salamat po muli mga kapatid sa pananampalataya.